It's important you have highly skilled people kasi syempre alam na nila yung gagawin nila, Yes. alam na nila yung galaw nila. But sometimes kahit gaano kasi kagaling yung tao, kapag wala kang structure, it Correct. could actually cause na ma-burnout sila, malunod, ganyan. Kasi if pati yung thought process or yung mismong systematic process within the company is sila pa yung mag-iisip, parang it would be hard for them to like really focus on what they're doing and they're doing it great. So kumbaga parang it's one thing to take out of their plate. But yeah, kung kaya namang na both is makakapag-invest ang mga people, 'di ba? Like processes and then highly skilled people. That's a better combination for me. Hi guys, welcome to Kaka Computer, where tech meets wit and wisdom. So for today's episode, we have the building resilient IT systems, architecture, and operations. So we'll dive into the strategies and practices that make IT systems resilient, scalable, and reliable. So to start, the first question, is it better to centralize operations or distribute natin yung responsibilities across teams? Sino pong gusto mo una? Ay, sige. Since ako yung nasa audit perspective before ng IT, so I think kung nasa early stage kayo, it's better to have centralized works. Kasi syempre, mas better yun, yung comms as well as yung flow, yung magiging workflow. But if lumalaki kasi siya, mas okay na distributed. Kumbaga, merong specialized specific tasks per team. Kasi para hindi din siya nagmi-mix up with other respective operational systems and applications. So most probably, ganun dapat. Sa akin naman, I agree dun sa sinabi mo kasi nagmamatter pa rin talaga siya based dun sa size ng company. Yes. So example, kung enterprise company yung yung pinapasukan mo. So mas maganda na kumbaga centralized siya. So example mayroong isang specific team for payment service. Mayroong specific team for registration, for user, para at least if ever man na meron kayo activity, example, deployment, so si payment service lang yung gagalaw. Tapos kung meron kayong issues, defects sa application service, so si lang din yung gagalaw. So kumbaga nagkakaroon ng independence, kaya walang dependency yung bawat team pagdating sa sa enterprise level. So for me, yun sa naman, centralized, siguro applicable siya talaga sa sa startup company. Yeah. Kasi syempre, hindi pa naman talaga build yung manpower doon. So nagkakaroon talaga ng many hats. Kumbaga, full stack developer ka, DevOps ka, tapos minsan nga CTO pa eh. So, diba? Agree. So, nagiging talaga. So, depende yun sa size ng company and maturity ng company. Pero isang magandang tignan ditong perspective is meron tinuturo ang ITIL V4 Yes. na framework on how to handle operations. Mhm. So, maaari nating sabihin that it depends sa scale ng company. Pero one discipline that ITIL teaches is that when you're talking about operations, you need to make it standardized. Mhm. And Correct. actually, yung term na ginamit doon ay flatlined at the same time. So, ibig sabihin, kapag operations, okay lang na redundant ang processes. Kasi, on a team perspective, let's say yung nabanggit mo, payment service team, kahit naman may umalis diyang tao at may pumalit na bago, yun pa rin naman yung function. Yeah. Yes. So, walang some degree of change dun sa task. So, para masigurado na may continuity yung ganong kind of business process, dapat centralized yung operations. Para kung may mawala man, may mag-leave, may magkasakit, may mag-resign, pareho at pareho pa rin yung takbo ng processes. Now, on an enterprise perspective, meron kasing iilang tasks na kailangan mong i-distribute dahil sa complexity. Correct. Perfect example dyan is trabaho minsan ng when you're implementing a project. So, pag gagawa ka ng isang
halimbawa, general migration to a app or service, marami ang adapters. Siyempre, i-adapt ng stakeholders, maring nasa finance, maring nasa IT, maring nasa admin. Tapos, kailangan maghanda pa ng dev team dun sa migration. So, merong pagkakaiba-iba ng distribution ng trabaho. Maybe that's the time na dapat distributed ang responsibilities para masiguro na merong certain team na nakatutok lang sa anong dapat niyang gawin. And so for this question po, very foundational lang talaga ako since I didn't even experience on an enterprise level. So sa isang startup mostly yung take namin dito is to centralize talaga yung operations and bigyan ng accountability yung mga kasama mo rin doon sa team. Ayun, yun lang po yung Ako meron akong question. Yes. Sa lahat to Mm. So, in an enterprise level, ano yung preferred nyo? Yung centralized o yung distributed? Example, maghiwalay yung back-end and front-end. Tapos magkasama yung front-end, back-end or full stack. Sa inyo, sa infra, kailangan ba merong change request team, change management team, problem management, tapos config and release management? Anong mas prefer nyo doon? So when it comes to operations, preferred ko talaga na isang team lang sila. Due to, yun nga, yung redundancy of some degree ng trabaho. No? Kasi halimbawa, as a perfect example, Network Operations Center. Siyempre, ang trabaho nila is to maintain yung networks na healthy. No? Masiguro walang downtime, masiguro na walang mabagal, walang slow. So yung kabuuan ng process nila, streamlined yan. Okay lang na ma-centralized yan. But that's on an operation sense. Pero halimbawa, meron akong projects halimbawa, meron tayong bagong opisina, kailangan nating gawan ng bagong network. Ayan, magkakaroon na yan ng some degree of division of labor dahil iba-iba sila ng ginagawa. Maybe halimbawa, cabling, configs, rack and stack. So, and ina-adapt to actually ng mga MNCs at this point. If you guys know about the GCC model, Global Capability Center model, actually sumisikat yan sa Bangalore, India. Diyan na nila nilalagay yung mga operations nila dahil nandun na yung talent and at the same time, nakakatulong sa cost. No? So, ano siya, actually, widely adopted model na siya. How about you? Ako personally kasi, I work with like, ano yung na-mention ni Sir na parang global shared services. So, usually, centralize yung operations namin. Although we are handling different regions like Asia Pacific, US, or EMEA, or the Australia or New Zealand. So, mas nag-work actually sa akin yung centralized rather than distributed. Kasi at least, specialized yung ginagawa namin. As in, dun lang talaga kami focus. Na whether may mawala sa amin, may mag-leave, ganyan, like what Sir mentioned earlier, is magtatakbo pa rin operations kasi may continuity in terms of the task and redundant kasi siya. So, alam namin lahat kung anong ginagawa ng bawat isa. And we can sub in if in any case, may mawawala. Ganon. On my end po, personally, honestly, sa enterprise level, I don't have experience. Pero siguro kung if ako po yung papipiliin, given din sa my experience na naranasan namin sa startup, I would choose the centralization of the process po. Sa akin naman, sa application level, mas preferred ko yung yung distributed. Kasi sa amin, since yung team namin is gagawin namin is microservices yung approach niya. So kailangan yung function is mayroong boundary, domain boundary siya. So kunyari ang gagawin namin itong si payment service, isang team yan. Meron kang business analyst, may QA ka dyan, may full stack developer ka dyan, tapos andyan na yung DevOps mo. So isang team yan. Dito, ganun din. So para at least kung meron mang issue dito sa kabila,
wala silang ano doon, wala silang concern doon kasi ibang ano yun eh, ibang services yun eh. Pero in case na meron mang kulang sa tao sa kabilang service, pwedeng kuhanin. Yun. Para kasi kami, ang gusto kasi namin, pagdating sa tech stack, gusto namin, sa part namin gusto namin agnostic yung tech stack mo eh. So hindi siya parang specific for .NET only, for JavaScript only, hindi ganun. Kumbaga, para sa amin, para at least sa amin ano siya, kahit saan mo siya ilagay, Yeah. basta yung tech stack mo is agnostic, Yes. okay lang siya. Kumbaga, pwede siyang deployable yung yung tao, parang ganun. So yun. Ayan. Ayun. Nagkakayaan. Sino next magtata? Sige. In your perspective, should companies invest more in robust processes or highly skilled engineers for system reliability? Ang magandang perspective dito para maintindihan is parang ano yan imaginein mo na lang kung meron kang kumpanya na gumagawa ng bahay. Siyempre meron tayong codes, merong processes dyan. Pero ikaw bilang gumagawa ng bahay, ikaw yung nakakapukpok sa sarili mong daliri. Ikaw yung Yeah. natutusok ng pako. Ikaw yung nahuhulog ng heights. At ito yung dapat ine-embrace na concept ng companies is that dapat nag-i-invest ka muna on highly skilled people. Mm. Because si highly skilled people, sila yung nagbibuild ng resilience through their skill set. Alam na nila gagawin nila step 1, 2, 3, 4, and whatnot. At sila yung makakaramdam ng pain points in between. Correct. Yeah. Ngayon, dahil nakita nila yung pain points, kaya na nilang gumawa ng process as a consequence. Yeah. Ayun. Para pag may bago ka nang i-hire na bagong set ng engineers, i-adapt na lang nila yung process. At nasubukan yon ng highly skilled people. Correct. Ayan siya. Sa akin naman kung kayang pagsabayin, kung pwedeng both, mas maganda eh. Kasi para sa akin kasi kung meron kang solid na na proseso, kumbaga madali siyang sundan eh. Tapos sasamahan mo pa ng highly skilled na engineers na mag-execute. 'Di ba parang nagaano siya eh. Nagko-kontra siya sa isa't isa. Example, kung meron kang solid yung processes mo in terms of resiliency, meron kang mga automated na monitoring, meron kang automated na alerts. Kumbaga once na-automate mo yung boring na part, kasi ayun yung boring na part yung mga monitoring na yan eh. Once na-build mo yon, na-automate mo yon, so yung mga highly skilled engineers mo, magkakaroon ng time to do another task eh. Kumbaga magkakaroon sila ng time para mag-innovate pa, ma-improve pa yung yung sistema sa loob. Yes. So yun, ayun sa akin. Whether you're a company looking for visibility or a community friend who simply wants to support, every contribution helps us keep delivering episodes twice a week, and even more special features. Check out our sponsorship tiers and join us at patreon.com/kakacomputer. On my perspective naman, actually, similar kay sir, both dapat nandun na. Kasi if meron ng structured process, tapos you have highly skilled people with you, mas madaling mag-launch or mas madaling makapag-work around within the company. Kasi, although tama naman si sir na it's important you have highly skilled people kasi syempre alam na nila yung gagawin Yes. nila, alam na nila yung galaw nila. But sometimes, kahit gaano kasi kagaling yung tao, kapag wala kang structure, it could actually cause na ma-burnout sila, malunod, ganyan. Kasi if pati yung thought process or yung mismong systematic process within the company is sila pa yung mag-iisip, parang it would be hard for them to like really focus on what they're doing and they're doing it great. So kumbaga parang it's one thing to take out of their plate. But yeah, kung kaya namang na both is makakapag-invest ang mga people, diba? Like processes and then highly skilled people. That's a better combination for me. Ayun, sharing din the same sentiment. So, mas okay if kaya naman na both yung kunin natin kasi process is the foundation for the talent din kasi. So,
For example, yes, you have a highly skilled engineer pero hindi naman robust yung mga automated processes nyo doon sa ano. So, yung mga highly skilled engineer mo na nun, pwede nga sila ma-burn out, pwede din silang either maubos yung time sa kaka-fix ng mga errors. Ayun. Lalo pag mga manual Yes. Yeah. manual na task. Yes, manual task. So, Ayan. So, siguro start ko yung question since AI, nabasa ko AI. So, do AI monitoring tools replace human oversight or just augment it? I think as someone na na-try na both work with AI as well as yung mismong human monitoring lang, hindi naman niya as in replace, but rather it takes out a lot of load dun sa manual processes. Yes. Like we've mentioned earlier. Kasi ang daming mga bagay or ang daming tasks ngayon in the tech world or even in other industries na pag kaya naman i-automate mo na kasi Yes. hindi na siya totally super need na tao yung gagawa. And at the same time, it makes our life actually easier when someone else's does the job and you don't have to like really communicate with the person. And yung processes is mismong alam niya na kasi machine learning tool siya eh. So, that tool really, hindi naman niya nire-replace but rather helps you out to better monitor your tasks or even yung mga workflows, ganyan. Ayan. So, para sa akin, hindi rin, katulad ng sabi ko rin last episode. So, it does not replace the humans naman. Yun nga. Yung tamang term is, ino-augment niya yung mga humans. Like, ginagawa niya mas efficient din tayo. Like, for example, yung AI kasi, ang galing niyang mag-monitor ng mga, simple, tiny problems, di ba? Like, nakikita mo yun. Pero, it takes a human para i-interpret pa rin yung mga problem na yun Yes. until now. So, yun yung take ko for that question. sa akin tayo as an expert or as a professional, kailangan lang natin talaga i-maximize yung use ng AI. Yeah. Kasi ayun yung nagpapadali ng buhay natin. As long as you have a foundation ng skills mo, mas madaling gamitin yung AI kasi alam mo siya kung paano gamitin. Alam mo kung paano mag-prompt. Yes. Alam mo kung paano i-challenge yung AI dun sa sagot niya. Mhm. 'Di ba? At least yung instead na mag-Google ka pa or mag-search ka pa sa ibang encyclopedia, old school, 'di ba? Yeah. Mag-AI ka na lang. Kumbaga all you have to do is to maximize the tool. Ayun sa akin. Karaniwang alam ng mga tao ngayon, especially yung mga bago nating tech guys, mga fresh grads, is yung when it comes to AI, more of generative AI, no? Pero ang hindi actually alam ng iba is yung mga ganitong AI monitoring tools nag-exist na to for a couple of years. One example is meron tayo isang networking vendor na nile-leverage niya yung capability ng AI to determine if merong interference between your Wi-Fi 2.4 GHz bands. Yun, nag-exist na yung technology na yun since bago pa lumabas yung generative AI. Malaking tulong yun kasi nagamit ko na yun for a couple of years. Malaking tulong kasi may ni-spot talaga siya na hindi ko nakikita. Magaling eh. So, ang magandang property talaga ni AI is magaling siyang mag-parse ng data Yes. Yeah. na on a faster, better way na hindi kaya ng mga tao. Pero, hindi sila contextual. Hindi rin sila maayos sa judgment. Kaya, gamitin ang AI to like leverage working on more administrative tasks. Pero when it comes to decision making, yung paghuli ng mga behavior na hindi natin nahuhuli, tapos gagawa ka ng output out of it, dun magsha-shine yung mga tech guys natin ngayon. Yeah. Ayan na, nagkaroon ng dead air. Sige. So for the last question. So sige, should architecture be flexible for change or rigid for predictability? Sige,
Since nasa IT audit kasi ako before, I think one of the things na laging nababrought up namin whenever we are advising entities is that one, dapat flexible in terms of adapting to new technology, pero at the same time is really focusing on how ma-better yung systems within, kumbaga, in-house nila. Like, it's okay to be very innovative or flexible in terms of utilizing applications or even softwares. Pero in terms of yung security kasi as well as yung applicability niya sa entity nyo, dapat kaya mo din siyang i-predict kasi mas mahirap kapag innovate ka ng innovate and at the same time hindi mo naaayos yung structure. So, whenever you innovate, whenever you adapt to the new technologies, tapos hindi naman siya na-implement ng maayos within the company. So, siguro 50-50 ako dyan. Like, you can innovate but at the same time, also be grounded with what foundation you already have. Kasi para at the same time, yung mga processes nyo, internal controls, hindi mahirap gawa ng paraan when it hits something negative or kung may mga backlash or parang slow moments. Ang lagi kong nababanggit when it comes to architecture or solutions architecting in general is that remember that you are working for a business that has its vision to expand in the long run, no? Obviously for whatever reasons, maybe mission niya, vision niya, or kung gusto niya kumita. Pero lagi ang goal ay expansion. So that's the reason why, dahil alam mo na ang business goal ay laging mag-expand, dapat flexible lang architecture, especially when it comes to scalability. Diba? Halimbawa, meron tayong isang app na gumagamit ng, let's say, 4 microservices at a time. Obviously, magkakaroon ka ng iterations ng app na yun. As time goes by, as mas nalalaman mo kung ano yung pangangailangan ng mga gumagamit. So, dapat mag-incorporate ka ng additional microservices ng madali. Para nakakasabay yung app doon sa demand ng customers. But, dapat, ang predictable ay yung operation side. Gaya ng nabanggit kanina when it comes to operations, yung sinabi mo yung pagiging segmented or distributed ng work. Kasi yun yung mga kinds of workloads na may some degree of flexibility Correct. at relation sa architecture. Kaya dapat talaga distributed siya. Kasi eventually lalaki yan. Pero kapag i-maintain mo na siya, dun dapat maging rigid. Kasi Correct. sa reasons na nabanggit kanina. Yeah. Pag may nawala, nag-resign, Yeah. same na yung playbook mo. Doon ngayon magiging seamless yung business process, which is IT sa atin. Yeah. And so, yung take ko naman dito, it should be balanced siguro. Like, for example, it is flexible for a change na mabilis and easy to understand also, and rigid enough then for stability. Ayun. Yeah. Sa akin naman, as a solutions architect perspective, there's no such thing as perfect architecture talaga. Yeah. Wala talaga siya kasi kunyari ako, gumagawa ako ng ng architecture designs, application. Ang ganda ng gaganda ng pagkaka-design mo sa papel eh. Pero once na nag-POC ka, magkakaroon ng changes doon. Ay, hindi pala siya feasible. Kailangan natin lagyan ng gantong component. Kailangan natin ganito yung lalo na kunyari lalo sa solution architect na na side, kailangan mong i-address yung non-functional requirements eh. Kunyari mayroong scalability dito, maintainability dito, elasticity. So kailangan hindi lang basta maganda yung product. So kailangan mong mag-adjust. Example, yung una dapat yung yung architecture mo is monolithic pero kayang mag-adjust papuntang microservices. So kailangan ang code mo is maintainable. Kailangan reusable siya. And also kailangan syempre clean na yung mo para at least pag nag-transition ka, mas mabilis na siya. So para sa akin depende. Siyempre, ang inisip natin sa architect na side is kailangan nasa align siya sa company
company direction, also align din siya dun sa standard ng ano natin, standard sa industry natin. So sa akin ano siya, as long as kaya mong i-design based dun sa demand nung application, so dun tayo sa direction na yun. So there's no such thing. So yun lang naman. Thanks to our sponsors, Tutorials Dojo, Young CTO, Amazon Web Services User Group Philippines, Facebook subscribers. On to our next video topic.